Maligayang panonood po, ka-recap. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa isang historical war movie na may pamagat na Troy. Kaya sit back, relax, at simulan na natin. Sa gitna ng digmaan ng mga Griego, may isang dambuhalang mandirigma ang halos 2 metro ang tangkad na lumabas mula sa hanay. Gamit ang matipuno niyang pangangatawan, paulit-ulit siyang nangaasar at nanghahamon sa harap mismo ng puwersa ng kalaban. Hindi niya alam, sa susunod na segundo, may kapalit na mabigat ang kayabangan niya. Biglang may isang mandirigma mula sa kabilang panig na mabilis na tumakbo papalapit sa kanya. Mabilis at magaan kumilos ang mandirigmang ito. Kaya niyang iwasan ang 2 atake ng dambuhalang sundalo. Paglapit niya, agad siyang sumugod at eksaktong itinapat ang espada sa mahalagang bahagi ng katawan ng kalaban. Isang napakatinding palo ang tumapos sa buhay ng higanting iyon na bumagsak sa lupa at agad na namatay. Matapos pabagsakin ang pinakamalakas na mandirigma ng kalaban, buong kumpiyansa siyang sumigaw ng hamon sa harap ng buong hukbo. Wala na bang iba dyan na lalaban? Nang walang sino man ang naglakas loob na sumagot, napilitan ang hari ng kalabang hukbo na umamin ng pagkatalo. Inialok niya ang espada na sumisimbolo sa pagiging hari ng mga mandirigma, pero hindi man lang ito pinansin ng mandirigmang iyon at agad na tumalikod papalayong parang walang pakialam. Ang mandirigmang ito ay si Achilles, kinikilalang pinakamalakas na mandirigma sa buong Gresya. Sa loob ng maraming taon, si Haring Agamemnon ng Mycenae kasama ang malakas niyang hukbo at ang tulong ni Achilles ay sinakop ang iba't ibang lungsod-estado sa Gresya. Ginamit nila ang dahas para pilitin ang iba pang mga hari ng lungsod-estado na yumuko at sumunod sa kanya. Pero si Achilles, hindi siya nakikipaglaban kay Agamemnon. Nakikipagdigma siya para patunayan na siya ang pinakadakilang mandirigma ng Gresya at para masigurong kailanman hindi mabubura ang pangalan niya sa kasaysayan. Kinagabihan, nagdaos ng isang magarbong handaan ang nakababatang kapatid ni Agamemnon na si Menelaus. Ang mga panauhin niya ay mga bisitang tumawid pa ng dagat, ang 2 prinsipe ng Troy. Pagkatapos ng mahabang taon ng negosasyon, sa wakas ay nagkasundo ang Troy at Sparta at naging magkaalyado. Pero sa gitna ng kasiyahan, nagtagpo ang mga mata ng batang prinsipe na si Paris at ng asawa ni Haring Menelaus. Habang abala si Menelaus sa paglalasing at pagpapakasasa sa handaan, palihim namang pumasok si Paris sa silid ng reyna. Naong gabing iyon, nagkaroon sila ng isang gabi na hindi na kailangang idetalye pa. Kinabukasan, habang pauwi na ang 2 prinsipe pabalik sa Troy sakay ng kanilang barko, palihim na dinala ni Paris ang kanyang kapatid sa isang kubyerta. Doon pinalabas niya ang babaeng nakatago sa loob. Yun pala, hindi lang niya pinagtaksilan si Menelaus, kinidnap pa ang asawa ng hari at isinama pa uwi. Nang malaman ito ng nakatatandang kapatid na si Hector, labis siyang nagulat at agad na iniutos na ibalik ang mga barko sa Sparta. Alam na alam niya ang bigat ng magiging kapalit ng pagdukot sa reyna. Pero sa pakiusap at pagmamakaawa ni Paris, napilitan si Hector na ipikit ang kanyang mga mata sa ginawa ng kapatid. Kapag naipanana ang isang palaso, hindi mo na ito maibabalik. Kahit ibalik pa nila ang reyna sa Sparta, hinding-hindi na mapabatawad ng mga taga-Sparta si Paris. Kaya wala na silang nagawa kundi maglayag na diretso papuntang Troy kasama ang reyna ng Sparta. Samantala sa Sparta, nang malaman ni Menelaus na dinukot ang asawa niya, nag-apoy siya sa galit. Agad siyang nagtungo sa Mycenae para sabihin sa kanyang nakatatandang kapatid na si Agamemnon ang nangyari. Ito na ang matagal nang hinihintay ni Agamemnon. Matagal na niyang balak sa kupi ng Troy at ang nito. Ang problema, ayaw noon ng ibang mga Panginoon na magpadala ng hukbo dahil masyado raw malayo. Ngayon, perpekto ang pagkakataon. Sa isang iglap, buong Gresya ang nainsulto sa ginawa ng batang prinsipe ng Troy. Para sa kanila, hindi lang si Menelaus ang nilapastangan, kundi pati ang dangal ng buong Gresya. Kinabukasan, pinamunuan ni Agamemnon ang 50,000 elite na sundalo. Isinakay sila sa mga barkong pandigma at nagsimulang maglayag. Sa Troy naman,
Nagsilabasa ng mga tao sa lansangan, naghahagis ng bulaklak at nagdiriwang sa pagdating ng prinsipe na nag-uwi ng pinakamagandang babae sa buong Gresya. Pagbalik nila sa palasyo, kitang-kita kung paano labis mahal ng matandang hari ang bunso niyang anak. Kahit alam niyang ang kabaliwan ito ay maaaring magdala ng kapahamakan at tuluyang pagbagsak ng kanilang kaharian, tahimik niya itong pinalagpas. Ilang araw ang lumipas, tumawid na si Agamemnon at ang kanyang armada sa dagat Aegean at nakarating sa baybayin ng Troy. Daan-daang barkong pandigma ang sabay-sabay na sumugod papalapit sa dalampasigan. Pero biglang napansin ni Agamemnon ang isang itim na barko na biglang sumulpot sa unahan ng buong hukbo. May isang tauhang matalas ang mata na agad kumilala sa nakatayo sa barkong iyon, si Achilles. Plano pala ni Achilles na siya mismo ang sumakop ng baybayin ng Troy mag-isa para patunayan sa buong hukbong Griego na hindi lang siya mahusay sa pakikipaglaban, kundi isa rin siyang napakadakilang pinuno sa larangan ng digmaan. Bago magsimula ang labanan, nagbigay muna si Achilles ng nakakapanindig balahibong talumpati para pag-alabi ng puso ng kanyang mga mandirigma. Samantala, naghahanda na rin ang mga mandirigma ng Troy para sa depensa. Nagbaon sila ng mga patalim at tulis sa kahabaan ng dalampasigan at ang mga mamana naman ay nagsindihan na ng apoy sa dulo ng kanilang mga palaso, handang-handa nang salubungin ang pag-atake. Pagdampi pa lang ng unang barkong pandigmang Griego sa dalampasigan, klaro na, malapit nang sumabog ang labanan. Mabilis na umatake ang mga mamamana ng Troy, nagpapakawala ng napakakapal na ulan ng mga palaso pababa sa mga mandirigma sa tabing dagat. Ang mga hindi nakaiwas, agad na tinamaan at bumagsak. Sa utos ng kanilang pangalawang commander, mabilis na nagsitalunan ang mga mandirigma mula sa barko at sumugod paakyat papunta sa mataas na lugar. Pero hindi nila inaasahan na magpapadala pa pala ang kalaban ng mas marami pang mamamana. Nang makita ito, agad na nag-utos si Achilles sa kanyang mga tauhan na bumuo ng pormasyon. Sanay na sanay ang hukbong ito. Mabilis nilang pinagdugtong ang kanilang mga kalasag at bumuo ng isang matibay na pader pang depensa. Itinaas nila ang kanilang mga kalasag at dahan-dahan silang umusad pasulong, isang hakbang bawat segundo. Paglapit nila sa depensa ng kalaban, bigla silang nagsipangalat at sabay-sabay na umatake. Sa harap ng mga matatapang at sanay na mandirigmang Griego, walang laban sa malapitan ang mahihinang mamamana ng Troy. Sa tulong lang ng 50 lalaki, napakadaling nabutas ni Achilles ang unang linya ng depensa ng kalaban. Dahil dito, mas lalo pang uminit ang dugo at lumakas ang loob ng nakapwestong hukbong Griego sa likuran. Pero hindi natuwa si Haring Agamemnon sa nangyari. Kung si Achilles lang ang makikilala sa tagumpay na ito, mapapahiya siya sa harap ng iba pang mga Panginoon at baka mas lumaki pa ang pangalan ni Achilles kaysa sa kanya mismo. Kaya nagpadala siya ng isa pang malakas na commander papunta sa dalampasigan. Halos 2 metro at 40 sentimetro ang tangkad ng taong ito. Napakalakas at bawat iniwawasiwas niyang maso ay may isang kalabang agad na bumabagsak. Sa mga oras na iyon, nagmamadaling dumating sa baybayin ang panganay na prinsipe ng Troy kasama ang kanyang kabalyerya. Nang makita niyang malapit ng salakay ni Achilles ang templo ng araw, agad niyang inutusan ng mga tauhan na palakasin ang depensa roon. Sa loob ng mahabang panahon, sinasamba ng mga taga-Troy si Apollo, ang Diyos ng araw. Kapag nasira ang templong iyon, siguradong babagsak ang moral ng buong hukbo ng Troy. Pero dire-diretso lang ang paglusob ni Achilles patungo sa templo, mag-isa. Daan-daang bantay ang sabay-sabay na sumugod sa kanya, pero napakahusay ni Achilles, wala ni isa sa mga bantay na iyon ang nakaabot sa kanya. Gamit lang ang isang maliit na punyal, pinuksa niyang lahat ang mga bantay sa labas ng templo. Hindi lang niya binaliwala ang Diyos ng araw, inutusan pa niya ang kanyang mga tauhan na pagnakawan at dambungin ang templo. Habang nakatitig sa estatwa ni Apollo sa harap ng templo, hindi niya pinakinggan ang pakiusap ng kanyang pangalawang commander.
Isang malakas na hampas ng espada at napugutan ng ulo ang estatwa ni Apollo. Eksakto namang sa sandaling iyon, dumating si Hector kasama ang kanyang kabalyerya. Pero nanatiling kalmado si Achilles. Kinuha niya ang isang sibat mula sa kanyang kasama, buong lakas na inihagis ito, at sa nakakagulat na bilis, tumama ang sibat ng eksakto sa pangalawang commander ni Hector. Nagulat at napatigil si Hector. Galit na galit niyang inihagis ang kanyang sibat kay Achilles, pero mabilis itong naiwasan ni Achilles sa isang mabilis na pag-ilag sa gilid. Pagkatapos, pumasok si Achilles sa loob ng templo at si Hector naman ay pinangunahan ang kanyang mga sundalo para habulin siya. Hindi nila alam na hulog na pala sila sa bitag ni Achilles. Sanay sa digmaan at walang awa ang mga profesional na mandirigmang Griego. Hindi lang nila nilimas ang lahat ng kayamanan sa loob ng templo, kundi walang awang pinatay pa ang matandang pari na wala man lang sandata. Sinermonan ni Hector si Achilles. Sinabing hindi sulit pumatay ng mga walang laban na sibilyan kapalit ng tinatawag niyang walang hanggang kasikatan. Matapos iyon, hinabol ni Hector si Achilles palabas ng templo. Umaasang matatapos niya agad ang digmaan sa pamamagitan ng isang harapang duelo. Pero hindi iyon ang pakay ni Achilles. Nandito siya para sa walang hanggang karangalan. Gusto niyang talunin si Hector sa harap ng buong hukbong Griego, sa harap ng lahat ng makakakita. Kaya tinanggihan niya ang hamon ni Hector sa oras na iyon. Matapos makamit ang panalo, umakyat si Achilles sa pinakamataas na bahagi ng templo. Itinaas ang kanyang espada at pinanood ang malayo habang ninanamnam ang sandali ng kanyang glory. Pagbalik niya sa kampo, nadatnan niyang may dinalang bihag ang kanyang mga tauhan, isang babaeng preso. Sa isang singhot pa lang ng buhok nito, alam na ni Achilles na kabilang siya sa dugong Maharlika. Ang babaeng ito ay pamangkin pala ng hari ng Troy. Habang nakatitig si Achilles sa napakagandang mukha ng prinsesa, hindi niya maiwasang may maramdaman. Pero bago pa tuluyang lamunin ng emosyon ang sandali, pumasok ang isa niyang tauhan at sinabi na ipinapatawag siya ni Haring Agamemnon. Pagdating niya sa kampo ng hari, abala ang mga ministro sa pagbibigay ng kani-kanilang mga pamana at kayamanang lahi bilang pagdiriwang sa tagumpay ng hari sa pagsakop sa dalampasigan. Ipinangako ni Haring Agamemnon sa kanila na kapag nasakop na nila ang Troy kinabukasan, personal niya silang iikot at ipapasyal sa loob ng lungsod. Pagkatapos, pinaalis na niya ang lahat ng naroon. Alam ni Agamemnon kung bakit naroon si Achilles. Gusto nitong masiguro na hindi makakalimutan ng kasaysayan ang kanyang pangalan. Pero wala siyang balak na ibigay iyon sa kanya. Buong yabang niyang ideklara na ang tagumpay ngayong araw ay sa hari lamang nakatalaga. Pagkatapos masakop ang Troy, plano ni Agamemnon na magpatayo ng mga monumentong bato sa iba't ibang isla ng Gresya kung saan ukit ang lahat ng dakilang ginawa niya. Sa isip niya, si Agamemnon ang dapat tandaan magpakailanman ng kasaysayan, hindi si Achilles. Ipinatawag niya ang kanyang mga tauhan para dalhin ang mga nasamsam sa digmaan at sa ikinagalit ni Achilles, kasama sa mga bihag ang babae mula sa kanyang kampo. Dahil sa matinding galit, hinugot ni Achilles ang kanyang espada, handang makipagpatayan. Pero bago tuluyang sumabog ang tensyon, lumapit ang babaeng bihag sa gitna nila. Nakiusap siyang natigilan na ang alitan, sinabing napakarami nang namatay sa araw na iyon at ayaw niyang may mamatay pa para lang sa kanya. Natahimik si Achilles sa sinabi ng babaeng hinahangaan niya. Ibinaba niya ang kanyang espada at malamig na sinabi sa hari, "Isang araw, tatanawin ko ang bangkay mo," at nakangiti ako. Pagbalik sa kampo, inutusan ni Achilles ang kanyang mga tauhan na manatili lang sa dalampasigan at huwag sumali sa anumang pag-atake laban sa Troy. Samantala sa Troy, galit na galit ang mga ministro kay Prinsipe Paris. Ayon sa kanila, dahil lang sa pansariling pita nito at sa pag-agaw sa asawa ni Menelaos, nasadlak ang buong Troy sa isang nakamamatay na digmaan. Pero sobra ang pagkadakila ng pagmamahal ng matandang hari sa bunso niyang anak.
Para iligtas si Paris sa sisi, kalmado niyang sinabi sa mga ministro na imposibleng mabuwag ang Troy. 100 metro ang taas ng kanilang pader at napakatibay nito. Bukod pa roon, mayroon silang pinakamahusay na mga mamamana sa buong mundo at ang matapang na panganay na prinsipe na si Hector. Kumpiyansado siyang matatalo nila ang mga Griego at magtatagumpay sa labanan. Kinabukasan, bigla namang tumindig si Prinsipe Paris. Sinabi niyang handa siyang akuin ang pananagutan sa kanyang ginawa at ayaw niyang mamatay ang mga taga-Troy nang wala sa lugar dahil sa kanya. Plano niyang tapusin ang digmaan sa pamamagitan lang ng isang harapang duelo. Kinagabihan, kinuha ng matandang hari ang kanilang sinaunang espada ng angkan at iniabot ito kay Paris na ni minsan pa ay hindi pa nakakatuntong sa totoong larangan ng digmaan. Umaasa siyang ang espadang kumakatawan sa kaluluwa ng Troy ang siyang magbibigay lakas sa bunso niyang anak para manalo sa duelo. Kinabukasan, inihanay ng hari ang libo-libong sundalo sa labas ng pader ng Troy, bumuo ng pormasyon at naghanda sa pagdating ng hukbong Griego. Hindi nagtagal, dumating si Agamemnon kasama ang 50,000 sundalong Griego sa tapat ng Troy. Namangha ang mga taga-Troy sa lawak ng hukbong ito, kahit ang matandang hari ay napatigil sa pagkabigla. Pagdating ng mga Griego sa harapan, sumigaw si Prinsipe Paris at hinamon si Menelaos sa isa laban sa isang duelo para tuldukan ang digmaan. Pero dahil umaasa si Agamemnon sa laki ng kanyang hukbo, tumanggi siya sa alok na iyon. Hiningi niya hindi lang ang pagbabalik kay Reyna para sa kanyang kapatid, kundi pati na rin ang pagsuko ng hari ng Troy at pagyuko nito sa kanyang kapangyarihan. Sa harap ng ganitong kahilingang nakakainsulto, hindi pumayag ang panganay na prinsipe na si Hector. Matapang niyang sinabi na kailanman hindi yuyuko ang mga taga-Troy sa kahit sinong banyagang mananakop. Habang paalis na si Agamemnon para maghanda sa digmaan, biglang lumapit sa kanya ang kanyang kapatid na si Menelaos. Pagkaharap sa batang prinsipe na halatang baguhan sa digmaan, mayabang at kumpiyansado niyang itinapon ang kanyang kalasyag, hinawakan ang mabigat niyang espada at unang sumugod sa pag-atake. Sa harap ng batikang mandirigmang si Menelaos, kumilo si Paris na parang pagong, hindi man lang magawa na ilabas ang ulo sa sobrang takot. Dahil sa inis, sinipa siya ni Menelaos at napahandusay siya sa lupa, dahilan para matawang malakas si Agamemnon sa gilid. Pinulot ni Paris ang kanyang gamit at sumubok na sumugod, pero sa loob lamang ng 2 palitan ng atake, talo na agad siya. Hinila ni Menelaos ang kalasag ni Paris at itinapon iyon sa tabi, tapos pinabagsak ang sandata ng binata. Nang itinaas na ni Menelaos ang kanyang mahabang espada para putulin ang ulo ni Paris, bigla na lang tumakbo ang prinsipe pabalik. Mahigpit siyang kumapit sa hita ng kanyang kapatid na si Hector, nanginginig sa takot. Wala siyang lakas ng loob na tapatan ang duelong nakasalalay ang buhay at kamatayan. Sa sandaling iyon, sinabi ni Hector kay Menelaos na tapos na ang laban. Pero tumanggi si Menelaos na tanggapin iyon. Inihampas pa niya pababa ang kanyang espada patungo kay Paris, pero sa hindi inaasahang iglap, sinaksak ni Hector si Menelaos sa tiyan gamit ang isang mabilis at tumpak na hagod ng espada. Nang makita ni Agamemnon na hindi lang nandaya ang mga taga-Troy kundi pinatay pa ang kanyang kapatid, linamon siya ng matinding galit. Agad niyang inutusan ng 50,000 sundalo na sumugod at atakihin ang lungsod ng Troy. Sabay-sabay na sumugod ang hukbong Griego, tangan ng kanilang mga espada at kalasag papunta sa shield formation ng kalaban. Matapos salagin ng mga sundalong Troy ang unang bugso ng pag-atake, agad na inuutos ni Hector sa mga mamamana sa pader na magpaputok. Mabangis at siksik na ulan ng mga palaso ang bumagsak mula sa langit. Ang mga Griegong hindi nakaiwas sa oras ay tinamaan at nagsipagbuwal sa lupa.
Sa huli, walang nagawa ang human wave tactics ni Agamemnon. Bago pa man makarating sa mismong pader ng Troy ang karamihan sa kanyang hukbo, isa-isa na silang bumagsak at namatay sa ilalim ng ulan ng mga palaso. Mula sa malayo, pinagmamasdan ni Achilles ang labanan at lalo siyang hindi mapakali. Nang makita ni Hector na nagkakagulo na ang pormasyon ng hukbong Griego, agad niyang inutusan ng kanyang mga sundalo na sumulong. Pero sa sandaling iyon, isang Griegong general na halos 8 piye ang tangkad ang humarang sa kanilang pag-abante. Iwinawasi-wasi niya ang kanyang malaking maso at sa bawat hampas, may isang sundalong namamatay. Agad na sumakay si Hector sa kanyang kabayo at sumugod papunta sa higanting mandirigmang ito. Pero sa hindi inaasahan, natamaan siya at nahulog mula sa kabayo. Itinaas ng higanting mandirigma ang kanyang maso at buong lakas na inihampas ito pababa. Mabilis namang nakaiwas si Hector, pero sa susunod na segundo, nahawakan siya ng lalaki at naipit sa bisik nito. Sa kritikal na sandali, binunggo ni Hector ang ulo ng kalaban gamit ang sarili niyang ulo at nakawala. Galit na galit, muling itinaas ng malaking mandirigma ang kanyang maso at inundayan si Hector ng isa pang malakas na hampas. Mabuti na lang at may kalasag sa tabi na siyang sumalo sa bigat ng palo. Bahagyang nakahinga si Hector. Dinampot niya ang isang sibat sa lupa at inilusob ito sa kalaban. Pero hindi pa rin agad bumagsak ang higanting iyon. Bigla niyang binali ang sibat, tapos sinuntok ng malakas si Hector at napabagsak niya itong muli. Sa pagbagsak niya, nasagi ni Hector ang isang sandatang nakakalat sa lupa. Kinuha niya ito at buong lakas na isinaksak sa tiyan ng malaking mandirigma. Nagpumiglas pa ito sandali, pero sa huli, bumagsak din sa lupa na wala ng buhay. Sa utos ni Hector, nagsimulang sumulong ang mga tagapagdala ng kalasag ng Troy. Sa puntong ito, nang mamatay ang pinuno ng hukbong Griego sa harapan nila, biglang bumagsak ang moral ng mga Griego. Nawalan sila ng lakas ng loob at nagsimulang umatras, tinutugis ng mga sundalo ng Troy. Doon lamang napagtanto ng padalos-dalos na si Agamemnon na talo na sila sa labanang iyon, kaya napilitan siyang mag-utos ng pansamantalang pag-atras. Sa digmaang iyon, hindi lang ang kapatid ni Agamemnon ang nawala, kundi 81,000 sundalong Griego rin ang nasawi. Unti-unting bumabagsak ang moral ng pinagsama-samang hukbong ng Gresya na binubuo ng mga sundalong ipinadala ng iba't ibang Panginoon. Ang ilan sa kanila gusto nang umuwi at sukuan ng digmaan. Para mabawi ang sitwasyon, kinain ni Agamemnon ng kanyang pride. Ipinabalik niya kay Achilles ang babaeng pari na kinuha sa kanya, umaasang babalik ito sa pamumuno at muli niyang panganganahanan ang hukbong Griego. Sa kabilang panig, sa loob ng Troy, matapos magpulong ang hari at ang kanyang mga ministro, napagdesisyonan nilang habulin ang kanilang panalo. Kinagabihan, nagsagawa sila ng biglaang atake. Daan-daang libong palasong may apoy ang pinakawalan papunta sa kampo ng mga Griego. Matapos mahila paabante ang napakaraming sundalo ng kalaban, iginalgal ng mga taga-Troy ang malalaking batong bilog na puno ng langis at panggatong mula sa mataas na lugar. Nang gumulong ang mga batong ito pababa at dumikit sa apoy sa lupa, bigla itong nag-apoy at naging dambuhalang mga fireball na mabilis na gumulong papunta sa hanay ng hukbong Griego. Magdamag na umulan ng naglalaglabag na mga bolang apoy sa kampo ng kalaban. Sa huli, tuluyang nabura ang unang linya ng depensa ng hukbong Griego. Nagsimulang sumulong ang mga sundalo ng Troy papunta sa dalampasigan. Pero sa sandaling iyon, biglang may isang mandirigmang Griego na lumabas mula sa hanay, buong bilis na sumugod. Sa isang iglap, nabuhayan ng loob ang mga sundalong Griego at nagsigawan sila. Binabanggit ang pangalan ni Achilles. Sa utos ni Achilles, agad na naglunsad ng kontra-atake ang hukbong Griego. Sa pagkakataong ito,
Kasama ang tulong ng kanyang mga kakampi, buong lakas na sumugod si Achilles diretso kay Hector. Nagharap sa wakas ang dalawang pinuno ng magkalabang hukbo sa isang labang buhay o kamatayan. Pero tila wala sa kondisyon si Achilles. Paulit-ulit siyang napapaatras at napapaurong sa bawat pagsugod ni Hector. Hanggang sa isang iglap ng pagiging kampante, natakita ng butas si Hector. Mabilis niyang inundayan ng espada ang leeg ni Achilles at tinamaan ito ng direkta. Bumulagtap ang itinuturing na pinakamalakas na mandirigma sa buong Gresya. Na ikinagulat ng lahat ng nakasaksi. Pero nang yumuko si Hector para hubarin ng helmet ng kalaban, doon niya nadiskubre na hindi pala si Achilles ang napatay niya, kundi ang pinsan nito na gumamit ng armor ni Achilles. Matapos nito, hindi na nag-utos si Hector ng panibagong pag-atake. Kinagabihan, dinala ni Hector ang kanyang asawa sa isang lihim na silid. Sinabi niya rito na kung sakaling mamatay siya sa labanan at bumagsak ang Troy, dapat niyang pangunahan ang kanilang mga mahal sa buhay at tumakas palayo sa lungsod. Alam ni Hector sa kaibuturan ng puso niya na dahil pinatay niya ang pinsan ni Achilles, hindi na niya matatakasan ang isang harapang duelo laban sa tunay na Achilles. Samantala, sa dalampasigan, nanlumo at nagluksa si Achilles nang malaman na napatay ang kanyang mahal na kamag-anak. Kinabukasan, buong determinasyon niyang isinuot ang kanyang baluti, sumakay sa kanyang karwahe at mag-isa siyang nagtungo sa tapat ng Troy. Gusto niyang ipaghiganti ang kanyang kadugo sa pamamagitan ng isang patas na duelo. Nang umabot sa kanya ang hamon ni Achilles, hindi umatras si Hector. Matapos magpaalam sa kanyang asawa, kinuha niya ang kanyang sandata at kalmadong lumakad palabas ng tarangkahan ng lungsod. Pagharap nila sa isa't isa, iminungkahi ni Hector kay Achilles na kung sino man ang mamatay sa kanilang dalawa, bigyan sana ng marangal na libing. Pero sa sandaling iyon, puro puot at galit lamang ang nasa mga mata ni Achilles. Punong-puno ng tiwala sa sarili, dahan-dahan niyang inalis ang kanyang helmet. Nagsimula na ang walang urungang labanan ng dalawang pinakamalalakas na mandirigma sa buong Gresya. Si Achilles ang unang sumugod sa pag-atake dahil magaan ang suot niyang baluti, napakabilis at napakalikot ng galaw niya. Si Hector naman na may hawak na mabigat na kalasag, napilitan lang maghintay at sumalo ng mga atake, puro depensa lang ang nagagawa. Pagkalipas ng ilang palitan ng tira, nabasag ni Achilles ang sibat ni Hector gamit ang kanyang kalasag. Pagkatapos, iniwasiwasay ni Hector ang mabigat niyang kalasag gamit ang dalawang kamay at sandaling nakalamang. Nasira rin ang sibat ni Achilles, kaya napilitan silang magharap gamit ang kani-kanilang espada. Pero kapag maikling espada ang laban, bilis ang puhunan. Dahil sa bigat ng dala niyang kalasag, hindi na makasabay si Hector sa kidlat bilis na galaw na demigod na si Achilles. Malambot, mabilis at walang patid ang mga kilos ni Achilles. At mas malakas pa ang puwersa niya. Isang madiing pag-ulos ang nagpaatras kay Hector ng ilang metro. Mula sa pader ng lungsod, takot na pinagmamasdan ng asawa ni Hector ang labanan. Muli namang nag-ipon ng lakas si Hector at bugong tapang na sumugod papunta kay Achilles. Kahit mortal lamang si Hector, siya pa rin ang pinakamalakas na mandirigma ng Troy. Matapos niyang makaiwas sa ilang sunod-sunod na atake ni Achilles, nakapagsalpak siya ng sunod-sunod na hiwa at sa huli, tumama rin siya sa kalaban. Pero hindi man lang nasugatan si Achilles, marka lang ang naiwan sa kanyang baluti. Kagad na sinundan ni Hector ang pagkakataon at buong lakas na inuntayan ng tiyan ni Achilles. Sa sandaling iyon,
Inakala ng haring nakatanaw sa pader na nanalo na ang kanyang anak at sa wakas napangiti siya ng may pag-asa. Pero laking gulat nila nang makita nilang nasalo lang ni Achilles ang espada sa pagitan ng bahagi ng baluti sa kanyang bewang. Sinipa niya si Hector ng ubod lakas. Sa kasamaang palad, natapilok si Hector sa isang bato at naspray ng kanyang paa. Pero kahit sugatan, hindi umurong ang matapang na prinsipe. Dinampot niya ang nabaling sibat sa lupa at piniga ang natitira niyang lakas para sa isa pang matinding atake. Sa puntong ito, ubus na ang lakas ni Hector at lumalambot na ang kanyang mga palo. Sinamantala ito ni Achilles. Sunod-sunod na mahinahon pero nakamamatay na galaw ang pinakawalan niya. Nagawa niyang maagaw ang sibat, umikot ng 2 beses sa mabilis na galaw at buong lakas na itinuhog ang dulo ng sibat sa balikat ni Hector. Sa tindi ng sakit, napaluhod si Hector sa lupa. Walang sinabi si Achilles. Tahimik niyang itinarak ang kanyang espada diretso sa tiyan ni Hector. Hindi na natiis ng haring ang tanawin ng pagbagsak ng kanyang anak at nawalan siya ng malay sa pader. Ang asawa ni Hector tuluyan nang nasira ang loob, humagulgol at bumagsak sa sahig. Pagkatapos, tinali ni Achilles ang mga paa ni Hector gamit isang lubid at sa harap ng buong hukbo at mga tao ng Troy, kinaladkad niya ang katawan nito pabalik sa kampo sakay ng kanyang karuwahe. Pero kahit napatay na niya si Hector, hindi pa rin napawi ang matinding galit sa puso ni Achilles. Kinagabihan, mag-isa siyang nakaupo sa loob ng kanyang tolda, pinakikintab ang kanyang espada, puno ng puot at pagnanais na pagbayarin sa dugo ang lahat ng taga-Troy. Sa mga sandaling iyon, may isang matandang lalaki na nakaitim na balabal na pumasok sa kampo. Walang iba, kundi ang matandang hari ng Troy. Nanginginig siyang lumapit kay Achilles, hinawakan at hinalikan ng kanyang mga kamay at saka nagsalita. Ang anak kong si Hector, namatay alang-alang sa Troy. Nakuha mo na ang hustisya para sa kamag-anak mo at natamasa mo na ang lahat ng karangalang hinahanap mo. Ngayon, hilingin ko lang sa iyo na ibigay mo sa akin ang bangkay ng anak ko para maipagkaloob ko sa kanya ang isang marangal na libing. Magkaaway tayo, pero kahit ang magkaaway, pwede pa ring magbigayan ng paggalang. Matapos magmuni-muni sandali, pumayag din si Achilles sa pakiusap ng matandang hari. Tinulungan pa siyang itali ang katawan ni Hector sa karwahe ng maayos. Ipinatawag din niya ang babaeng bihag. Mula pa sa unang sandali na nakita ni Achilles, nahulog na ang loob ni Achilles sa dalagang ito. Pinayagan niyang samahan ng babae ang matandang hari pabalik sa Troy para makadalo sa libing ng pinsan niya. Nangako rin si Achilles sa hari na hindi siya aatahing muli sa loob ng 12 araw. Pagkalipas ng 12 araw, wala na ang hukbong Grego sa dalampasigan. Ang natira na lang ay mga bangkay ng ilang sundalong namatay sa salot at isang dambuhalong kabayo na halos 10 metro ang taas, nakatayo sa buhanginan. Habang pinagmamasdan nila ang iniwan ng mga Grego, iminungkahi ng batang prinsipe na sunugin na lang ang kahoy na kabayo. Pero mas pinakinggan ng matandang hari ang pari na nagpayong dalhin ito papasok sa lungsod bilang handog. Walang sino man ang nakaisip na ang kahoy na kabayong ito ang magiging mitsa ng tuluyang pagbagsak ng Troy. Samantala, sa dalampasigan, isang askal ang humihimod sa sugat na kunwari dulot ng salot. Pero ang lesyon na iyon ay isa lang palang patibong ng mga Grego. Sa kabila naman, may isang sundalong Troy na nagbabantay ang nakatuklas na hindi talaga umatras ang hukbong Grego. Nagtago lang sila sa isang liblib na bahagi ng baybayin. Susubukan pa sana niyang bumalik para mag-ulat sa hari, pero bago pa siya makalayo, tinamaan na siya ng sunod-sunod na palaso at napaslang. Pagsapit ng gabi, tulog na ang lahat ng bantay sa Troy. Tahimik na tahimik ang lungsod hanggang sa biglang bumukas ang loob ng dambuhalang kabayong kahoy. Sa loob ng dambuhalang kabayong kahoy, nagkukubli ang 12-12 ng piling mandirigma ng Gresya, kasama mismo si Achilles. Tahimik nilang binuksan ang lagusan.
Sa kanila unang pinaslang ang lahat ng bantay Troyano na naka-duty sa loob ng lungsod. Pagkatapos, sinindihan nila ang mga sulo bilang hudyat sa hukbong nakatago pa sa dalampasigan at mabilis na binuksan ang malalaking tarangkahan ng siyudad. Sa isang iglap, rumagasa papasok sa Troy ang napakaraming sundalong Grego, parang dambuhalang along sumasalanta sa pampang. Sino mang lalaking makita nila ay walang awang pinapatay. Ang mga babae sa lansangan ay inabuso at maging matatanda at mga bata ay hindi nila pinaligtas. Sa loob lamang ng maikling panahon, nalublob ang buong Troy sa dugo at sigaw ng iyakan. Hindi nagtagal, sinalakay na rin nila ang palasyo ng Troy. Buong tapang na lumaban hanggang sa huling hininga ang general ng Troy, pero hindi na niya kayang baliktarin ang kapalaran ng kanilang kaharian. Di naglaon, mismong si Haring Priam ay tinira mula sa likuran at pinaslang ni Agamemnon. Sa puntong iyon, tuluyang bumagsak ang Troy. Samantala, walang tigil na hinanap ni Achilles si Briseis, pero hindi niya ito makita kahit saan. Sa kaibang takbo ng tadhana, naunahan pa sa ni Agamemnon na matagpuan ang dalaga. Kagabihan, determinado si Agamemnon na angkinin ang babaeng dating pag-aari ni Achilles. Pero bago pa niya gawa ang nais, isang punyalang biglang bumaon sa kanyang lieg. Hindi kailanman naisip ni Agamemnon na sa tugatog ng kanyang kapangyarihan, mamamatay siya sa kamay ng isang babaeng sa tingin niya ay mahina. Eksakto namang dumating si Achilles sa lugar na iyon. Nang masiguro niyang walang sugat si Briseis, agad niyang binalak na ilabas siya mula sa nagliliyab na siyudad. Pero hindi naging madali ang lahat. Dumating din doon si Paris. Pagkakita niya kay Achilles, agad niyang kinapit ang pana, hinila ang busog at pinakawalan ang isang palaso. Sa gabay ng Diyos na si Apollo, tumama ang palaso ng eksakto sa sakong ni Achilles. Bumulusok ang sakit sa buong katawan niya. Pilit pa sana siyang babangon para lusubin si Paris, pero inunahan na siya ng isa pang patama. Sinaksak siya sa dibdib. Sa ganoong paraan, sa kamay ng prinsipe ng Troy, bumagsak at namatay ang pinakadakilang mandirigmang Griyero na si Achilles. Tumakas palabas ng Troy si Briseis kasama si Paris. Kinabukasan, idinaos ni Odysseus ang isang marangyang cremation para kay Achilles. Umakyat ng mataas sa langit ang usok ng nagliliyab na pyre, kitang-kita ni Briseis mula sa labas ng siyudad. Alam niyang kasama sa ulap ng usok na iyon ang presensya ng lalaking minahal niya. Habang pinagmamasdan niya ang usok, tahimik siyang sumama sa grupo at sinimula ng paglalakbay patungo sa isang bagong lupain. Kalaunan, nanirahan sila sa Italia. Doon unti-unti silang lumakas, dumami at nagtaguyod ng isang bagong sibilisasyon na kalaunan ay yayabong at magiging malawak na imperyong Romano na sasakop sa malaking bahagi ng Europa, Asia at Afrika. At dito nagtatapos ang pelikula, mga karikap. Kung nagustuhan nyo ka-recap ang movie recap natin ngayon, ay inaanyayahan kita na mag-subscribe at pakipindot na din ang notification bell para palagi kang updated sa mga susunod naming videos. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli!